po, kagigising ko lang ang haba ng tulog ko. Finally, nakatulog ako ng mahaba dahil day off ko ngayon. So, ang sama ng pakiramdam ko na para ako magkakasakit. Sana naman wag matuloy. So, ito, magpe-prepare na ako ng aking makakain. Ngayon pa lang ako magbe-breakfast. Tara guys, magluto tayo ng breakfast kahit masama ang pakiramdam ko. Pero kailangan kumain dahil iinom ako ng gamot. So, kailangan na malagyan ng laman ng tiyan bago uminom ng gamot. So, ayan, luto tayo. Samahan niyo ako magluto ng breakfast. Alam niyo ba guys, hindi ako kumakain ng kanin sa breakfast. Hindi ko nakasanayan. Kahit nung araw pa, mas gusto ko ang bread. Mas paborito ko ang bread. Sa Pilipinas, pag umuwi ako, ang siniserve nila is kanin, yung tawag nito, sinangag. Hindi ako nakakain masyado. Although masarap, pag may tuyo, itlog, masarap. Pero hindi ko talaga nakasanayan kumain ng kanin sa umaga kahit dito sa Japan. Mas okay na sa akin yung ganito, bread, pero iba-ibang klaseng breakfast, iba-ibang klaseng luto kaysa sa kanin. Ewan ko ba guys, hindi talaga ako sanay kumain ng rice sa umaga. O nga pala guys, pasensya na kayo kung naririnig nyo lagi yung hininga ko dito sa video kasi talagang may sinusitis ako tsaka may allergy ako, yung aking lalamunan. Nahihirapan ako minsan huminga. So, kaya ewan ko ba, napakalakas ng mic na ito. Nakukuha pati hininga ko kahit na mahina lang. Yan, ganyan na. Kasi matagal ko ng sakit ito. Allergy kasi ako guys. Kaya yung aking lalamunan ay laging parang nagsisikip or tawag nito. Pating aking ilong. Yun. Kaya pinatingin ko na to before. Ganun pa rin guys. Subukan nyo guys tong ginagawa kong breakfast. Masarap to guys. Hindi lang puro tinapay, butter lang kayo. Kailangan may iba't iba kayong idea sa paggawa ng breakfast. At least kaya ako hindi nawawala ng ng cheese dito sa bahay. Paborito ko talaga ang cheese. Kaya ayan, masarap yan guys. Subukan nyo, try nyo gawin. Wala naman akong ganap today. Ang plano ko ay dito lang ako sa bahay. Mag-declutter ng konti. Yung mga gamit ng aking asawa. Masama man sa kalooban ko. Nalulungkot ako pero wala akong magagawa. Kailangan na i-let go ko na. So, masama man ang pakiramdam ko. Kailangan kumilos ako guys. Kasi hindi ko nakasanayan yata yung nakatunganga lang, kumbaga hindi yata ako ganon. Sa madaling salita, masipag ako. So talaga namang gumagawa ako kahit masama pakiramdam ko, unless kung talagang di ko na kaya na mataas na ang lagnat ko, talaga dun lang ako magpapahinga.
Pero hanggat kaya ko, kumikilos talaga ako guys. Yung nga ang sabi ng asawa ko, wala raw akong kapaguran. Totoo guys, lagi yan ang sinasabi niya, magpahinga ka, wala kang kapaguran. Ay, coffee's life talaga guys. Pag walang kape, wala akong buhay, wala akong ano, yan ang dumadaloy sa aking dugo, kape. At eto na nga guys, gumagabi na naman, ang bilis talaga ng araw. Kaya anyways, nagawa ko naman yung dapat kong gawin. Nakapaglinis ako ng konti sa bahay. Eto, gumagawa lang ako ng penne pasta, not penne pasta ang tawag nila, penne pasta. So, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko ginawa yung meat sauce, kaya, ayan, meat sauce with, ang tawag nito, mascarpone sauce. Hindi ko naman napakita sa inyo yung paggawa. At, yan lang guys. Eto, hinadaran ko na lang siya ng maraming parmigiano. Sa pag-pronounce sa Italy daw, parmigiano. Nakakatawa guys, iba-ibang klaseng pag-pronounce. Okay guys, kain tayo. Looks yummy. Napakasakit mawala ng magulang guys. Lalo na yung hindi mo na-expect. Kamamatay lang na asawa ko last year. Mahigit na 1 taon. Tapos ito na naman ang nanay ko sumunod. Napakasakit guys para sa akin. At nag-iisa ako dito sa Japan. Wala man lang nagko-comfort sa akin dito. Or alam niyo na, napakasakit talaga. Kaya bigla-biglaan ako umuwi sa Pilipinas. Itong February 24. 6 days lang ako dahil may work ako. So guys, ang bait-bait ng nanay ko. Napakabait niyang tao kahit kanino. Wala akong masasabi sa nanay ko. Siya yung best friend ko rin. Parang asawa ko. Siya yung napagsasabihan ko talaga ng problema ko. Sa lahat ng mga problema ko. Tapos nawala siya, asawa ko. Ang sakit guys. Kaya ito, at least nakaraos din. Bumalik ako dito sa Japan ng March 1. So, kailangan ko nang bumalik at para makapagtrabaho. Ayan, at nairaos din namin ang kanyang libing na maayos. Naawa ko sa kapatid kong bunso, hindi siya nakauwi sa libing ng aking nanay kasi nga napakamahal ng kanyang pamasahe, biglaan kasi $3,000 at napakamahal talaga, kaya di siya nakauwi guys. Anyways, naintindihan naman siguro ng mother ko yun, kaya okay lang. Papasalamat ako sa lahat, especially to my brother-in-law, relatives, family, and friends. Maraming salamat sa inyong lahat at hindi nyo kami pinabayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart. Thank you so much to all of you. At ngayon naman 2 days na akong kababalik ko lang dito sa Japan. Nagtrabaho kaagad ako, kinabukasan ito gumagawa lang ako ng soup dahil guys wala akong ganang kumain. Kahit siguro pagod ako, wala akong ganang kumain. Alam niyo naman. Kaya ito, gumagawa lang ako ng meatball, vegetable and meatball soup with haruzame. Sotanghon, haruzame sa Nihongo. Gumagawa lang ako nito para ito ang aking dinner. So, kailangan kong maging malakas dahil kung hindi, baka bumagsak ako. Iniiwasan kong mag-isip ng mag-isip. Kaya ibinubuhos ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Lalo ngayon, hindi pa ako talaga makamove on sa asawa ko. Ito na naman ang mother ko. Pero anyway, siguro talagang hanggang doon na lang ang mother ko. Dahil matanda na rin naman siya. Kailangan na niya magpahinga. So, kailangan tanggapin. So, kailangan habang nabubuhay tayo guys, gumawa tayo ng maganda sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Life is too short nga naman. So, kailangan tanggapin natin. So guys, samahan niyo akong kumain para naman
maging masaya ako. Eto, mag-isa na naman ako pagdating dito sa Japan, kaya iniiwasan ko malungkot pero hindi ko talaga maiwasan guys na hindi umiyak at malungkot dahil mag-isa lang ako dito sa Japan. Hindi katulad sa Pilipinas, nakapaligid sa akin ng pamilya ko, relatives, andyan lahat sila, kaibigan. Dito sa Japan, mag-isa ka, as in mag-isa ka. Yun, nalilibang ka lang sa trabaho dahil sa mga co-workers mo. Ayan. Kaya, guys, let's eat. Kain tayo. Kahit pa paano malagyan man lang ng laman ng aking tiyan kasi umiinom ako ng gamot. So, kailangan may laman ng tiyan mo. At para din maging malakas ako kasi ang hirap nung ganitong sitwasyon guys. Pagbalik mo dito sa Japan, mag-isa ka na lang ulit. Nililibang na lang ang sarili sa trabaho. At kahit pagod, okay lang. Laban. Yan ang buhay dito sa Japan. Ayoko na makipagkaibigan ng marami dito at nakakatakot. Napakahirap magtiwala. Thank you guys for watching and spending time with me. I hope you enjoyed this kind of video, this kind of content. So, please subscribe, like, share, and comment down below. And hit the notification bell so that you won't miss every time I upload my new video. Bye guys!